Last Wednesday, ang topic natin is about push. Okay, never give up. Pray until something happen. Yun po yung acronym ng push, no? And are you excited for tonight? Excited ba kayo ngayong gabi? Ayan, pwede ba natin palakpakan si Lord? Come on. Ayan, yan ang palakpak ng excited. Amen? Okay, palakpakan natin si Lord. Come on. Okay, you know what, kaninang umaga, this is the word of the Lord to me that I'm gonna share tonight. Meron sana akong share sa iba, pero this is what my devotion early, kaninang mga bandang alas 3 o alas 4 ng umaga. And I want you to open your Bible in the book of Genesis chapter 15, because tonight, I know that God will going to do great things in our lives as long as our hearts are open. Sabi mo sa katabi mo, open. Open. Di ba kahit sa anumang pintuan, kapag yan ay sarado, hindi ka makakapasok. Tama ba? Yes. Sarado eh. Di ba? Hindi ka makakapasok dun sa isang lugar na kapag sarado. Tama ba? Yes. So the same thing sa buhay natin ngayon, we need to open our hearts to God, to the Word of God, so that the Word of God can penetrate, can change, no? Para magkaroon po ng pagbabago sa ating mga puso at sa ating buhay at sa ating kabuhayan. Sa gabing ito, if you have your Bible, open your Bible in the book of Genesis chapter 15. So this is the covenant promise of God to Abram. In this passage, in this particular chapter, mapapansin ninyo, hindi pa Abraham. Kung mapapansin nyo, Abram pa lang. Okay? Sabi dito, verse 1, sometime later the Lord spoke to Abram in a vision. So, nangusap daw ang Panginoon kay Abram sa pamamagitan ng vision. Okay. Ano ba yung vision? Okay? Ano yun? Yun ba yung nakakain? Yun ba yung nabibili? Okay. So, nagpakita ang Panginoon kay Abram and said to him, so meron siyang sinabi. Sabi diyan, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield. Look at this. The first word na sinabi ng Panginoon nung nangusap siya, nagpakita siya kay Abraham, ano sabi? Do not be afraid. Look at this. So, ibig sabihin pala kapag kausap mo ang Diyos, you don't need to be afraid. Itong unang-unang sinabi ng Panginoon, Abraham, don't be afraid. Pangalawa, sabi niya, I am your shield. So, ibig sabihin, yung shield, yan yung pamprotekta. Kaya sabi niya, hindi ka dapat matakot kasi bakit ako ang protection mo. Sino ba dito yung may mga pagsubok na pinagdadaan, na challenge, na tumutuligsa sa buhay niya? Di ba? Ano sabi ni Lord kay Abraham? Sino yung dinadaga dito? Sino yung natatakot? Sino yung nasa challenge ngayon, di ba? O di ba, pwede nating, sabi niya dito, do not be afraid, I am your shield, your very great reward. Look at this. Sino daw ang reward ni Abraham? Look at this. Di ba na? Sabi niya, I am your great reward. So, ibig sabihin, tayo pala, no, ang dami nating hinahanap. Ang dami nating hinahanap na material o ano pa mang bagay, si Lord pala ay sapat na sa atin. He is the great reward. Yung mga bagay na pinagpe-pray mo, yung mga bagay na inaasahan mo, na gusto mong mangyari sa buhay mo, at gusto mong magkaroon ka, yun ay parang, ano lang yun, additives lang yun. Di ba, yung sabi ng Bible sa Matthew 6:33? Di ba, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things, and all the boyfriends, girlfriends, di ba, wife, husband, car, di ba? House and lot, all the things, name it, just addition, just the additives kapag nandyan na si Lord sa buhay natin when we prioritize the kingdom of God and His righteousness, living according to His will. Kaya sabi niya dito, Abraham, don't be afraid, I'm your shield, and I am your great reward. Hello? Let's continue. Sabi niya, but Abraham said, O sovereign Lord,
What can you give me since I remain childless? Look at this, no? Kasi po, wala pong anak si Abraham. Ano? Sabi niya dito, so a servant in my house will be my heirs. Ayan. So sabi niya, then the word of the Lord came to him. So sa verse 3, makikita natin yung present situation ni Abraham. Ano daw meron siya? Wala nga eh. Di ba? Wala nga siyang anak. Ibig sabihin dito, yung gusto mo na magkaroon ka, wala. Yan ang sitwasyon. Sino ba yung may sitwasyon na gusto mo pero wala pa? Di ba parang ganon? Hello, are you here? Yung talagang, parang atat ka na. Yung talagang gusto. Di ba? Yung level ba hanggang to the highest level, pero wala pa rin. Same situation. Paano mangyayari yun, Lord? Wala nga akong anak eh. Parang ganito, paano mangyayari yun, Lord? Hanggang ngayon na yung trabaho, ganito eh. Yung bibless ko. Parang ganun. Diba? Lord, ano ba? Edad na ako. Diba? Kailan ako magkakabahay? Kailan ako magkakasariling sasakyan? Kailan yung pangako mo, Lord? Hello? Ang sabi ni Lord, I am do not be afraid. I am your shield. I am your great reward. Hello? Are you here? Paano yun, Lord? Wala nga eh. Sounds familiar? No? Para sa atin, saan ba manggagaling, Lord, yung sinasabi mong lahi ko sa Genesis chapter 12? Alam niyo, may promise kasi si Lord sa kanya sa Genesis chapter 12. Tingnan nga natin. Tingnan muna natin, Genesis chapter 12. Tingnan natin, bro, chapter 12. Chapter 12. Okay. Easy ka lang, man. Okay. Genesis chapter 12. Tingnan natin kasi bakit may nangusap na si Lord sa kanya sa chapter 12 eh. Okay, pwede ba nating basahin? Okay, ako na lang. Okay. Dito tinawag ng Panginoon. Sabi niya, the Lord said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Look at this. Ito yung instruction ng Diyos sa kanya. Iwanan mo yung pamilya mo. Kung saan ka lumaki, kung saan yung nakagawian mo, umalis ka dyan. Hello? At tuturo ko saan ako pupunta, Lord? Basta ituturo ko sa iyo. Hindi, no? Tutusan siya ni Lord, dadalhin siya sa isang lugar, Lord, saan ba? Bigyan mo ako ng clue. Saan sa Baguio? Sa Quezon Hill? Sa Pacdal? Saan? Sa Aurora Hill? Dominican? Wala, sabi niya. Basta pumunta ka dun sa lugar, pagdating mo dun sa ako ituturo. Hello? Kung ikaw kaya si Abraham, susunod ka ba kay Lord? Grabe naman si Lord. Naalis na kung saan pupunta. So parang look at the promise after that. Sabi niya dito, I will make you into a great nation. Okay, this is the promise. Okay, number 1, that's 1. I will bless you. Number 2, blessing. Okay, I will make your name great. That's number 3, blessing. And you will be a blessing. That's number 4. I will bless those who bless you. That's number 5. Whoever curse you, I will curse. That's number 6. All people on earth will be blessed through you. This is the sevenfold blessing that God gave to Abraham. Hello? Come on, say sevenfold. Yan yung pangako ng Diyos sa kanya. Sabi niya nung una, I will make you into a great nation. I will make your name great. I will bless those who bless you. And then, isipin mo, no? Sabi niya, I will make you into a great nation. Ni isang anak, wala siya. Hindi man sinabi niya, I will make you fruitful at magkakaroon ka ng anak. Sabi niya dito, nation. Come on, say nation. Okay, let's go back to chapter 15. So, Genesis chapter 12, that's the call of Abraham. At sa verse 2, makikita natin the sevenfold of blessing kay Abraham. Okay, let's go back to chapter 15. Tuloy natin yung binabasa natin kanina para maintindihan natin. 'Di ba? Sabi nangatuwiran si Abraham sa verse 3, tama? You have given me no descendants on my own, so one of my servants will be my heir. Then the Lord said to him, sige, verse 4. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir. Ibig sabihin, yung sinasabi niya kasi, ito bang alipin ko na kay Eleazar na taga Damascus, dito ba magmumula yung aking lahi? Sabi ng Panginoon, hindi. Okay? Then sabi niya dito, but a son coming from your own body will be your heir. So ibig sabihin,
Sa'yo talaga magmumula, sabi ng Panginoon. Hindi yan sa katulong nyo, hindi sa alipin nyo. Hindi. Then sa verse 5, dito po tayo magpo-focus sa verse 5. Sabi sa verse 5, He took him outside and said, okay. So, by the way, topic po natin ngayon. Baka mamaya matapos ko ito, makalimutan ko yung title. Okay. Go out to your comfort zone. Going out to your comfort zone. Anong ibig sabihin niya? Kasi kapag nandiyan ka sa comfort zone mo, masasanay ka lang sa apat na sulok ng buhay mo. Kapag hindi ka lumabas dyan, hindi mo mararanasan ang Diyos na makapangyarihan sa buhay mo. Hello? In verse 12, may instruction na si Lord kay Abraham, umalis ka. Pumunta ka sa lugar na dadaling ko sa'yo. Sounds familiar? Yung mga galing ng probinsya, first year sila, pumunta sila ng Baguio, they go out to their comfort zone. Tama? Yung iba para mag-aral, yung iba para magtrabaho, I don't know. Pero it means to say that you go out to your comfort zone. Kasi bakit sanay ka kapag umuwi ka, may nandun ang nanay mo, magluluto sa'yo. Di ba? Pagdating mo dito, ikaw magluluto, ikaw maglalaba. Hello? That is going out to your comfort zone. Amen? You will going to budget your money, hindi ka gaya noon, hindi ka mamumblema, wala ka sa sarili mo, kahit na kumain ka, basta sasabihin mo pag oras ng alas 12, alam mo kainan, uupo ka sa pagkainan, kasi bakit alam mo may pagkain. Pero ngayon, nung lumabas ka, nag-aaral ka, nagtrabaho ka dito, nag-isa ka, pagdating ng alas 12, kapag hindi ka nagluto, wala kang kakainin. O kaya, pumunta ka sa restaurant kung may gatong ka. Tama ba? So, yun yung ibig sabihin yung umalis ka sa comfort zone. But you know what? When you go out to your comfort zone, no, doon ka natututo. Doon tayo natututo. Is that right? Hello? Di ba pag may camping, di ba pag may camping, yung mga Boy Scout, yung mga ganyan, magluluto sila, no? Kala mo, sarap ng luto, noodles lang, tapos nalagyan ng itlog. Di ba? Pero very proud pag naluto na yan. Nauna kami. O, di ba yung mga ganon? Hello? Di ba? Yung nakaunang nakapagpaapoy, o, di ba? Yung mga ganyan. Training ng pang Boy Scout, di ba? So, going out to your comfort zone. Kasi bakit kapag nandun ka sa comfort mo, kaya ka sinabing comfort eh. Come on, say comfort. Ibig sabihin, komportable ka doon. Pero kapag naging komportable ka sa buhay mo nung elementary ka, nung high school ka hanggang nag-college ka, iba ang buhay na kapag ikaw ay naging professional na. Alam niyo sa Amerika, 18 years old, hindi na po pwede sa bahay ng nanay at tatay nila. They'll go to kick them. Sabi, you're 18 years old, can live on your own. Di ba? Sa Pilipinas, hindi. Di ba? May asawa na, may anak na, may apo na, nandun pa rin. Hello? Nagampun pa. Kaya hindi lumalago. Why? Because they are on the comfort zone. Amen. Alam niyo yung pagpunta po namin sa Baguio is we go out to our comfort zone. Sa Pampanga, pag nandun kami sa Panipuan, nandun yung nanay ko, nandun yung mga kapatid ko. Sa Angeles, nandun yung biyanang ko. So kahit hindi kami magluto, yung kapag kainan na, nandun na lang kami. Di ba? Oo, ganoon ang buhay namin doon. Pero nagluluto naman kami. You know? Pero kadalasan, hindi. No, kapag nasa Panipuan kami, inahatid pa nga yung pagkain namin doon sa kwarto. Para kaming nasa hotel. Baby. Pero nung pumunta kami dito, we go to our comfort zone, we learn a lot. We face the challenge, no, even right now, but we enjoy it. Amen? Hello? You know what I tell you? Going out to the comfort zone, it's not easy. Kasi bakit? Pagpunta ko doon, pagising ko ng umaga, alam ko may almusal na eh. Hello? Tama ba, mga estudyante? Na hindi nyo kasama yung mga magulang nyo ngayon? Somehow you understand me kung hindi mo kasama yung mga magulang mo ngayon. Maliban na lang kung meron kang landlord, meron kang, kapag binayaran mo lahat, nandun na, package na. Pero kapag wala, ikaw lahat. Ikaw maglalaba, ikaw magluluto, ikaw na lahat. No? Lalo na kapag hindi ka sanay maglabang mag-isa, yung pinaglalaba ka ng nanay mo, ay nako, hindi ka nang adjustment dyan. Tama ba? Tapos yung bibigyan ka ng nanay mo araw-araw ng baon, tama?
Araw-araw. Ngayon, bibigay sa'yo 1 month. Di ba? Hindi ka sanay. 1 week pa lang, ubus na. Tama ba? Di ba nung unang adjustment, sino yung umaamin na ganon? Yung grabe, no? 2 weeks pa lang, ala. May 3 weeks pa. Tama? Okay, because you adjust. Amen. Hello? And then later on, because you go out of your comfort zone, you learn something, you learn every day, nababudget. Tama? Kasi bakit? Nung ba namang pumunta ka, nung nasa probinsya, wala namang ukay-ukay. Pagdating mo dito sa bag, ba? Yung isang daan. Bibili mo na. Sapatos, 100. 250. Di ba? Kaya pagdating nung pagkain, kumakalam na yung siya pa ako, di ba? And then later on, you will learn. Kung gusto ko pala nito, kailangan magtabi ako. Magtatabi ako para doon, hindi ko uubusin lahat. That is going out of the comfort zone. Our church, no? Yung pong building po natin, I'm pertaining to our building, yung niretan po natin building. Yung comfort zone po natin, dun sa bahay nila, Sister Joy, kung saan nakatira sila Tita Bermi noon, sa taas. Yun po yung comfort zone kasi bakit walang renta doon eh. And then, medyo lumaki ng konti, hindi na dun sa maliit na sala, dun na sa kwarto ni Christian noon. Naalala mo yun, medyo malaki-laki. No? Kapag linggo ho, service yun. Pero kapag ordinary day, kwarto yun. Ganun po yun. Kung nasaan sila John ngayon, dun sa taas, convertible yun. Tapos, kapag practice yun, no, may natutulog doon sa kama, may nagpa-practice. Practice area and then tulugan. Ganun yun. Ganun nagsimula. Yun ang comfort zone natin. We don't rent. But when we go out to our comfort zone, we went to the barangay, doon po sa may barangay hall, nagre-rent po tayo doon, 500 naman. At least may rent. And then nag-rent tayo sa AKAP, 1,500. Nag-rent tayo sa dito, 2,000. Doon sa baba, 2,000. Nag-rent tayo ngayon dito, 18,000. So going out to our comfort zone. Kaya kung inisip natin, kung sinabi ko sa kanila, hindi pa natin kaya. Bata pa ang simula. Tingnan mo naman ang mga tao dito, puro mga kabanahan. Paano na pag nag-open at nag-tie siya, di ba? 20, 10, o ganito. Kung tumingin tayo doon, tapos may pa tayo ngayon, di ba? May session road pa tayo ngayon. That is 1,000 per hour. So look at that. Amen? Going out of the comfort zone, although it is hard, it is challenging, but we will gonna enjoy our lives, even in serving God in the ministry. Kaya kapag sinyaleng sign ni Lord, go out, find another place, going out of the comfort zone again. Sabi niya dyan, go out. Tama ba? Sabi niya, He took him outside. You know what? You know why God took Abram outside? You know why? I'll tell you why. Why? Because if Abram stay in the four corners of the tent, do sa situation niya, he cannot see the move of God. He cannot see the miracle of God. A lot of believers, a lot of people right now, they are contented with their life. Kontento na sila sa buhay nila ngayon. They don't want to try. Hello? Hindi, pag ginawa ko yan, baka bumagsak ako, baka hindi ko kaya. Hindi ko kaya magnegosyo, baka malugi ako. Hello? Yung mga baka nagiging baka yan. Hello? That's why God took Abram outside of the tent. Kasi kapag nasa loob siya ng tent, hindi niya makikita ang kilos ng Diyos. Ang makikita ni Abraham yung kanyang limitasyon. Kasi bakit hanggang doon lang siya eh? Di ba? Hello? And he will going to see the negativity at nandoon yung tinatawag na contentment dun sa kanyang buhay. Hello? Basta umuwi, mag-aral, magsimba, okay na yun. Facebook, pag may time. Di ba? Hello?
Kasi pag hindi siya umalis doon, he cannot serve God. He cannot obey God. Kaya sabi niya, no, it took him outside. Hello? So going out to the comfort zone means, first point na kailangan, umalis sa kinalalagyan mo ngayon. Because God wants you to go out to your present situation. Ano ibig sabihin? Maglayas ka? No. Hindi yan yan. Ibig sabihin yung four corners. For example, ang ginagawa mo lang dati, yung umuwi, abay dagdagin mo, mag-win ka, mag-invite ka ng kaibigan mo, mag-devotion ka. Diba? Kung nagtatrabaho ka, sumideline ka. Yung maayos naman. Okay. Diba? Hello? Go out to the four corners ng buhay mo ngayon. Sabi dyan, no? He took him outside. And then, look at this. Look up at the heavens. You know why? At pangalawa, no? Yung una, go out. And then, pangalawa, look up to the heavens. Alam niyo, yun ang instruction ni Lord. Tama? Look up. Alam niyo bakit niya pinapatingin sa taas? Alam niyo ba kung bakit? I'll tell you why. Kasi kapag tuminghala siya, imagine, makikita ba niya yung mga stars kung nasa loob siya ng bahay? Kung nasa loob siya ng tent? Tuminghala ka. Ang nakikita mo? Tent. Kaya, di ba? Kaya maraming Kristiyano ngayon, hindi nila nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos. Kasi bakit? Nasa loob lang sila ng four corners ng kanilang tent. They want to go up. They want to look up. Lord, wala naman. Anong nakikita mo? Masilya. Anong kulay? Green. Di ba? So, hindi mo makikita, hindi natin makikita kapag hindi tayo lumabas to our comfort zone. Amen? Are you getting the point? Hello? That's why, sabi niya, go out! Pinalabas. And then, lumabas ba? Sumunod. Di ba? And then, nung pagkalabas niya, do you think kapag tumingala siya, may makikita na siya sa taas? Meron na? Kaya pala maraming mga mananampalataya, hindi nila nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon at kung gaano yung kayang gawin ni Lord. Kasi bakit hanggang ngayon, nasa loob pa ng tent, nasa loob pa ng box, nasa loob pa ng tradisyon, nasa loob pa ng kanilang old mindset. Hello? Sabi mo sa katabi mo, nakalabas ka na ba ngay? Yeah. Hello? Sabi dyan, sabi dito, look up at the heavens. Anong pinapabilang? Okay? Pag dito ako pumingin, mabibilang ko dito yung masilya. Ay, ganito pala ang masilya nito. Okay, pero pag lumabas ako, sabi niya, bilangan mo between. You know, what does it mean to look up in the sky? Ano ang pinapakita doon? Pinapakita ng Diyos, sino bang may likha niyan? Di ba? Bilangin mo ang between. Siguro binilang niya, 1, 2, 3, 201, 506, 1,000. Hey! Ano? Yan, nakalimutan ko tuloy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magsisimula. Ibig sabihin, hindi niya kayang... Sino bang nakapagbilang na ng between dito? Alam niyo ho, ito, yung ko kung aamin kayo ha. Nung bata po ako, sinubukan kong bilangin ang between. Nung nasa 255 na po ako, nalito ako. Kasi bakit? Habang binibilang ko, dumadami. Nasubukan niyo ba yun? Kasi pagtingin mong ganyan, nakala mo konti lang. Pero kapag nakapokus ka na, meron pa palang maliliit na light. Try it. Nung 255, 56 na, nalito na ako. Sabi ko talagang hindi kaya. So what does it mean? Look up to heaven, look up the skies, and count the stars. Means to say, tinanggal ka kita dito sa lugar mo na to, nasa tent, napakita ko sa iyo ngayon, sino ba? Magdududo ka ba sa may likha ng langit at lupa, na may likha ng bituin? Sa kalangitan. Yun po ibig sabihin nun. Pinapakita ng Panginoon kay Abraham
na hindi siya dapat magduda. Anong sabi niya sa verse 4? Paano mangyayari? Wala nga akong anak eh. Hello? Kaya nilabas niya, halika nga dito anak. Tumingala ka. Ano nakikita mo? Dito eh. Wow. Di ba may kanta dyan, no? You are amazing, God. Di ba? Alam niyo yun? You are the by name. You are amazing, God. Di ba? You put the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Di ba? Hello? Are you here? Sabi dyan, if indeed you can count them. Sabi niya, no? Sabi ni Lord, bilangin mo. Sabi niya, no? Pero alam naman ni Lord, hindi niya kaya. Ano ngayon? Nga, Lord, talagang makapangyarihan ka. Diba? Hindi ako dapat magduda sa iyo. Count the stars. Pag uwi mo mamaya, 1, 2, 3. Baka umabot ka ng mga 300 or 500, malilito ka na. Why? Ano ibig sabihin ng Panginoon? He is unlimited. He can do everything. He is all-powerful. He is the God of no limits. Amen? He is the limitless God. Yan ang ibig sabihin dyan. Pero alam nyo, anong una, hindi mo makikita at malalaman yon kung nasa 4 na sulok ka lang ng buhay mo ngayon. Labas ka. Sabi mo sa, labas ka na. Labas ka na. And then, pangatlo, para makakaalis sa go out your comfort zone. Sabi yan, di ba, look up. Tama? Never look down. Siyempre, sabi ni Lord, look up eh. Never look down, yung pangatlo. Kasi bakit? Pag tumingin ka sa baba, makikita mo anong ibig sabihin nun. Makikita mo yung limitasyon, yung negativity, yung hindi mo kayang gawin. Tama ba? Kasi bakit? Puro amazing yung sa baba. Ay, sa taas. Pag tumingin ka sa baba, ano? Ang hirap naman, maglalakad ka pa doon. O diba? Ang layo. Paano mangyayari yun? Hello? Yeah, I like the song, You're Limitless. Nothing is too hard for you. Diba? You are bigger. Diba? Stronger. Diba? You are greater, I know. Hello? Never look down. Kasi bakit tingnan nyo ang taong napagalitan, ang batang napagalitan o napagalitan ng boss niya, napagalitan ng teacher niya, alangan namang yung napagalitan, gaganong ka pa. Hindi, di ba? Yung mga napagalitan, tama? Tama ba? Di ba kapag may nakita ba kayo napagalitan? Wala, di ba? Lahat ng napapagalitan, ganito, bagsak ang shoulder, tama ba? Anong nangyari sa'yo? Wala. Hindi, may nangyari sa'yo eh. Wala. Yeah. Never look down. When you look down, makikita mo yung mga negativity. At kapag nag-look down ka, ibig sabihin you will going to dwell on your past. You will going to dwell on the discouragement in your life. Never look down. Look up. Amen? Are you here? Tama ba? Are you getting something here? Okay, next. Let's go on to the verse. Yes, never look back. Kasi bakit? Kapag bumalik ka ulit, di ba, pag babalik ka ulit dito, kontento na ako dito, puro masilya. No. Kailangan mag-explore ka. Kailangan ma-challenge ka. Alam mo, yung buhay Kristiyano na nandirito, yung palakpak, you're limitless. Upo, tapos tapos offering, tapos uwi, mag-aaral, gano'n. Kung gano'n ang ginagawa mo, walang masama doon. Pero God is calling us to go out right now. Na makita natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Na makikita natin yung plano ng Diyos sa atin. Hindi ka lang pangloob. Sabi mo sa akin, hindi ka lang pangloob.
panglabas ka. Di ba? Hello? Sabi dito, sino pa tayo? Verse 5. Then he said to him, so shall offsprings will be. Look at this. Pinangakuha na siya ng Panginoon. Sinabi na niya, nakita mo ba? Nabilang mo. Hindi nga eh. Di ba? So dahil hindi niya mabilang, ano sabi ni Lord? Ganyan ang magiging descendants mo. Pero look at this. Kung wala siya, kung nandun pa rin siya, hindi siya pumunta doon. At alam nyo, anong kailangan na makita pa natin yung pang-apat dito? Pwede kang tumingin pero wala kang makita. You need to see it in the eyes of faith. Yun ang pang-apat. Kailangan makita mo to sa pananaw mo na merong pananampalataya. You need to see it in your eyes of faith. Kasi bakit pwedeng makita kapag hindi bukas yung spiritual na pananaw ni Abram, hindi niya. Tingin ka sa taas, maulap. Ano pa? Malungkot. Ay, hindi, medyo masaya kasi twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Di ba? Up above the world so high. Di ba? Pero you know what? Nung makita niya ito, binilang niya, sabi ng Panginoon, di ba? Pero right now to us, kapag nilabas tayo at lumabas na tayo doon sa comfort zone natin, let us see the situation right now in the eyes of faith. Hello? Kasi po pwede ba na lumabas ka na pero wala kang nakikitang mga positibo na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? O pwede ba yan? Posible ba yun? And yet you are serving God but you don't see the power of God to accompany you, that He will give you the favor in whatever you do. Posible yun no? Hello? Di po ako galit, excited lang ako. Are you here? So we need to see the move of God, the situation in the eyes of faith. You know what? Open your Bible in the book of, tingnan lang po natin to. 2 Kings chapter 6. Makikita natin. Look at this. Kapag hindi bukas ang pananaw o ang mata ng isang tao, ito ang makikita. Look at this. 2 Kings chapter 6. Okay? Pangalawa, bro. Second, Persian. Okay. 2 Kings chapter 6 verse 13 to 15. Okay. Alam niyo yung background po nito para po maintindihan natin. Yung pong mga Arameans. Balak ko nila parating lusubin yung Israel. Pero tuwing pong pinaplano nila na lusubin ang Israel, nabubulilyaso sila. Kapag tatambangan nila sa isang lugar, para bang alam ng Israel kung ano yung plano ng mga Arameans. Kaya nagpatawag yung king ng Arameans, sabi niya, pinatawag niya yung mga sundalo, mga generals, mga captain, sabi niya, meron tayong pagpupulong. Sabi niya, nagtataka lang ako, sabi niya, kung bakit lahat ng mga plano natin, alam ng mga Israelites. Hindi tayo nakakalusob. May traidor sa inyo. Di ba? Hindi ka ba mag-iisip ng ganon? Lahat ng plano na lang para sakupin yung bansa, girahin nyo, pasukin. Hindi sila nagtatagumpay. Ang dami nilang plano. Sumagot ang isang sundalo, pinuno ng sundalo, sabi, Panginoon, wala po traidor sa amin. Ang katotohanan po, mayroong isang propeta na nagngangalang Elisha, na nangungusap sa kanya, ang Panginoon. Bawat meeting po natin dito ng pagsalakay sa kanila, binubulong po ng kanyang Diyos. Basahin niyo yan ang istorya niyan. Kaya hindi ko tayo nagtatagumpay. Tambangin si Elisha na yan. So, papunta sa Dotan si Elisha, alam niya na natambang niya. Pinadalhan pinalibutan yung buong Dotan. Di ba? Pinalibutan yung buong Dotan kasi nandun si Elisha. Tapos nung nandun na sila, basahin na natin para maintindihan niyo. Ayon sa verse 6, basahin natin sa 13 para maintindihan natin. Go find out where he is. Ayan, hinahanap na sila.
The king ordered, so I can send men and capture him. Yan, pinapahuli niya si Elisha. Then the report came back, he is in Dothan. Kaya pinaligiran nilang Dothan. Then he sent horses and chariots and strong force there. They went by night and surrounded the city. Look at this. Sinong inuhuli nila? Elisha lang. Pero pinalibutan ng buong syudad, parang yung Baguio. Pinalibutan ng chariots, ng soldier, yung buong Baguio. Kasi bakit nasa Baguio, for example, yung Dothan, yung Baguio, pinaligiran ang buong Baguio ng sundalo. Could you imagine, gaano karaming sundalo? Are you here? Gaano karami? Sinong inuhuli? Isa lang ang inuhuli, pero hindi lang batalyon. Pinaligiran ng buong Dothan ng chariots. Ibig sabihin, mga mandirigmang sanay, mga mandirigma talaga, hindi yung mga ano yan. Kasi bakit yung mga ordinaryong mandirigma, hindi nakasakay ng chariots yan? Mga tangki yan, no? Mga basuka ang hawak ng mga yan. Parang ganyan. Mga matitinding mandirigma ang sinad nila para palibutan yung buong surroundings. Look at this, verse 15. I want you to see this. When the servants of the man of God got up, this is Gehazi. Okay? Si Gehazi po to. Itong servant ni Elisha. Sabi niya, went out early the next morning. Nagising yung kanyang si Gehazi, yung servant. An army with horses and chariots had surrounded the city. Look at this. Oh my Lord, what shall we do? Sabi niya kay Elisha. Napapaligiran na tayo! Elisha! Di ba? Kasi pagbungad niya ganyan, nakikita niya. Ang dami. Ang dami na pilibutan. Ang dami nila. Hindi niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang tangke to. Ilan. Tapos, tiningnan niya, no? Ilan lang sila? Sinong inuhuli? Hello? 2. 1, 2. 2. Kasi bakit? Kasama na rin siya. Kasi bakit? Servant siya ni Elisha. So, ibig sabihin, subject na rin siya para kunin siya. Tama ba? Okay, let's continue. Sabi niya dito, oh my Lord, what shall we do? The servant asked. Look at this, verse 16. Do not be afraid, the prophet answered. Look at this. Anong sabi ng propeta ni Elisha? Huwag kang matakot! Sabi niya. Tumingin siguro yung servant, no? Ang dami. Do not be afraid. 1, 2. 2 lang sila. Ang kalaban nila marami. Sabi niya, the prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. So, anong sinasabi nito? Those who are with us are more than with them. Tiningnan niya, siguro merong pumunta sa sala, sa kung saan. 2 lang kami. Ano yung more than? Ilan sila? 2. Pero anong sabi ng Masay? Anong sabi ng propeta? Huwag kang matakot. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Grabe, no? Listen to this. Open your eyes of faith. Hello? Sabi niya dito, Elisha pray, those who are with us are more than with those who are with them. Mas marami daw yung kakampi nila. Sabi ng verse 17. And Elisha prayed, O Lord, open his eyes so he may see. Anong prayer ni Elisha? Pinagpray ni Elisha, Panginoon, pakibuksan niyo nga ho yung mata nitong si Gehazi. And then what happened? Sabi diyan, then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Sabi siguro ni Elisha, see? Oh nga, no. Sometimes we use our ordinary eyes. We cannot see the move of God, the provision of God in our lives, because we usually use our eyes.
but not our spiritual eyes of faith. Kaya nung makita ni Elisha, nung makita niya, hindi siya kinakabahan. Di ba kinabahan ba siya? Anong sabi na? Master, Lord, pinapapaligiran na po tayo. Sabi niya, huwag kang magalala. Mas marami tayo kaysa dyan. Paano nangyari yan? 1, 2. Elisha pray, Lord, pakibukas naman po ang mata ni Gehazi. Nung makita niya, mas maraming hukbo ng Panginoon na nakapalibot sa kanila. So, pwede kang lumabas o pwede kang nasa labas ng tent. Pero kung hindi nakabukas yung spiritual na pananaw mo, you cannot see the situation, every situation in the eyes of faith. Maybe that is part of your acceleration and blessing. Pero kapag hindi ka umaksyon at umakto ng tama, it can not be na para yun yung dapat palang mangyari sa'yo. You still remember the life of Joseph? Lahat ng nangyari sa buhay niya nung simula, parang kapalpakan. Hello? Kaya it seems in your life that you have a situation right now na parang, paano ako mag-accelerate nito? Yeah. I want you to be excited to that. Di ba? Parang, paano ito? Parang kung kailan ako. No. I want you to open your eyes of faith. Because during those situations, God can move. Parang dito, napaligiran na sila eh. Pero dahil nakabukas ang kanilang spiritual na pananaw na mata ni Elisha, hindi siya natakot, hindi siya natinag. Are you here? And then last, balikan natin yung sa Genesis 15. Sabi dito sa verse 6, and Abraham believed, and the Lord counted him righteous because of his faith. Kapag nakabukas po yung natin, yung spiritual eyes natin, let us believe. And do not just believe. Believe and obey. Hello? Maniwala po tayo at sumunod tayo. Ano mga kapatid, hindi po madali. No. Hindi po madali na lumabas sa nakasayanayan na. Hindi madali. Kasi bakit? Sanay ka na doon eh. Hindi madali na pumunta ka sa school, umuwi ka, ganon. Tapos magdi-devotion ka pa, hindi madali yon. Magpipray ka pa, hindi madali yon. Di ba? Pagpunta mo sa school, magwi-win ka, magdi-disciple ka, sa trabaho mo, mag-share ka ng gospel, hindi madali yon. Tama? Yung magta-tithes and offering ka, hindi madali yon. Tama? Lalo na kapag bago ka pa, hindi mo naintindihan. Pambili ko na lang ng ito, ipong ko ito eh. Hindi madali yon. Tama ba? You need to go out to your comfort zone. For you to grow, for you to discover, and for you to understand the will of God in your life, in our life, brothers and sisters. And we need to look up, never look down. Amen? We need to see the situation in the eyes of faith. And when we see that and we have the revelation from the Lord, let us believe it and then obey God. Amen. Let us all stand. Let us pray. Now, where you are right now in your life, nasaan ka ngayon? Nandun ka ba sa loob ng box? Nandun ka ba sa loob ng tent? Kapatid, tonight, kapag may pinapagawa sa iyo si Lord, alam na alam mo, we need to go out. Go out to your tent. God has created each and every one of us with so much potential. Pero hindi mo magagamit at hindi mo maintindihan at hindi mo makikita. Hindi mo mararanasan ng matinding pagkilos ng Diyos kapag hindi ka lumabas sa tent na yan. Alam mo ibig sabihin ng tent? The tent of limitation. The tent of contentment. The tent na talagang parang nakapako o nakaano ka lang doon. Nakastay ka lang doon. Gusto ni Lord, ikaw ay lumabas at ilalabas ka ni Lord. Because you can accomplish much. You can accomplish great things. Never look down, but look up. Means, focus our eyes, focus our thoughts on the things of God, on the power of God in our lives. Look in every circumstances in our lives
in the eyes of faith. And then, obey Him. Ba't saan ka ba nahihirapan ngayon? Sa pag-aaral mo? Go out to your comfort zone. Kasi bakit yung first year, second year, third year, iba-iba talagang level niyan. But you know what? Whatever situation where you are in right now, God wants you to fulfill His will in your life, in my life. You know what? Isn't that wonderful? That part of growing up, part of going outside the comfort zone. Kung dati sanay ka na nag-church, dati sanay ka na pumupunta lang dito, sanay ka na dun eh. Sanay ka ba na mag-invite? Sanay ka ba na may dadalhin? Hindi nga, pastor eh. That's part of the challenge tonight. Yes. Kasi bakit nakita mo na kung paano pagkilos ng Diyos sa buhay mo eh. You need to share that experience and the love of God to other people. This coming Sunday, this is an opportunity to do this. Amen. Diba, nahihirapan kang mag-operate, mahirapan kang nag-times. We have the opportunity right now to do it. Amen. Let's pray. Father, we thank you for your word tonight. That truly, Lord God, we need to go out to our comfort zone. Unless we go out to our comfort zone, we will never experience the supernatural things. Supernatural in our lives, Lord God. In your divine will. In every personal lives, Lord God. Every single person that is in this place. Father, I pray that we have the courage to obey you. To go out to the tent. Never look down, but look up. And we use the eyes of faith, Lord God, in any circumstances that where we are in. We're gonna obey you, whatever it takes, whatever the cost. In Jesus' name, amen and amen. Amen. You may be seated.